ito pong cabinet na to ay nagkakahalaga ng around 30 to 45,000. So, check po natin kung bakit nagkakaganon. Hi guys, I'm Roy. Sa video ito, papakita ko sa inyo kung bakit mahal ang mga modular cabinets. Siyempre, kung mayaman naman tayo, di ba? So, hindi na natin kailangan i-check. So, mayaman ba? Oh, huwag na. Skip mo na itong video. Doon na. Doon na sa susunod. Ito pong mga materials natin. So, ito pong inuupuan ko, dalawang klase po ito. Yung isa, may lamin board, tapos yung isa, plyboard lang na nilagyan ng laminates. So, ito po yung dalawang materials natin na pwede natin magamit. Nakikita nyo po yan. Ito po yung may lamin board. Ito po, marami po siyang mga ply. Ito po, 11 ply. So, two-face po ito. Tawag po dito is two-face or 2F. Ito po, two-face din. Pero plyboard naman po ito. Tapos, yan, two-face na siya. Pero, ito po, kami na po nagdikit na ito. Meron po kayong mga mabibili na ganito. Around nasa 3,600 yung double-sided eh. So, kapag po white lang, mas mura. Pag mga ganito, colored as textured, mas mahal po siya. Dito po, yung kami yung nagdikit, ang nagastos po namin dito, yung plyboard nasa 1,000, tapos ito po 900, 900, to 7. Tapos may rugby pa po siya, tapos meron pa po siyang labor. Kung i-compute po natin, around nasa 3,000 din siya. Ano mas maganda, bibili or kayo gagawa? Para sa amin po, mas maganda bumili na lang. Kasi mas maganda po yung kapit ng binili na kaysa yung gagawin nyo pa. Tsaka mas less ng labor. Yung mga nasa 3.6 po na ganito, ang board po nun ay ganito ha. Madalang po kayong makakita ng mga laminated boards na plyboard. Actually ako po, wala pa ako nakikita eh. So kung meron po kayong source, pa-comment naman po sa baba. Lalo pag white, tsaka one face na white. Yan po yung kailangan namin. Maliban pa po dito sa ating mga boards na to, meron pa po tayong edge band kasi kailangan po natin malinis ito. Ito po ang edge band natin. Yan. So, nakarolyo po yan. Ito po yung ididikit natin dito sa gilid na ito. So, magiging ganyan po yan. Yan. So, matatakpan po siya. 15 pesos po siya per meter. So, sa isang cabinet, ang magagastos nyo po dyan, siguro mga 50. Depende pa po kung gaano kadami yung inyong lalagyan. Siyempre, may mga pagkakamali pa po yun. So, ayun. Ito po ang isang itsura ng meron ng edge band. Yan. So, pinakita ko sa inyo. Magkaiba sila ng kulay. Ito, glossy. Ito po, hindi. Para ma-distinguish nyo lang. So, ito po, double-sided siya. So, ayun. So, next po ay yung ating mga accessories na. Ito po ang tinatawag nating mga concealed hinge. So, ito po yung mga ginagamit sa mga modular cabinets. Ito po, nagkakahalaga po ito ng around 150 isang pares. So, itong dalawa. So, soft closing na po yun. Kapag naman po yung hindi soft closing, mga around nasa 100. So, hindi po kami gumagamit ng hindi soft closing. Kasi pag hindi soft closing, humahampas po yung pintuan. So, mabilis pong masisira. Next naman po, gusto po natin ng hanger rods. Gusto natin meron tayong sabitan. So, ito po yun. Ito po, around nasa 1,000 po isang 10 feet. Wala po kayong mabibili na ganito na tingi-tingi yung mga maliliit. Pwede kayong magpaputol kung doon sa bibilihan nyo. Pero yung mga maliliit po, wala kayong mabibili. So, depende pa po yan sa kapal or sa klase na bibilihin nyo. Kung gusto nyo aluminum lang or kung gusto nyo stainless, syempre mas mahal kapag stainless. Pre, bagong gupit tayo. Dahil bagong gupit, subscribe naman kayo kasi may tayo, groom. Hindi na tayo mukhang taong grasa. Ito po, drawer guide naman. Ito po nagkakahalaga na around 300 to 500. Depende pa po siya sa haba. Tapos ito po ay soft closing. So around nasa 500 po yung mga soft closing na drawer guides eh. So yung mga hindi po siya soft closing, around 300 lang siya. So mga 260, 270 mga ganon. Siyempre, depende po sa haba. Per pair, isang ganito na po yun. So kung iisipin nyo po, alam ba, gagawa kayo ng mga tatlong drawers, edi 1.5 na yun. Eh paano kung 6 pa? So magkano yun? 3,000. So, ayun. Accessories pa lang yun. Wala pa po yun yung materials. Kaso kadalasan naman po sa mga drawers, sa mga scrap na po yun kinukuha. Pero mahirap lang po siyang gawin. So, yung iba, nagdadagdag po sila kapag may additional drawers. Malimba po, parang mga 500 per drawer na additional for the labor. So, next naman po ay ito pong mga paa. So, ito po ang tinatawag natin na plinth foot. Plinth foot. Ito po, adjustable po ito. Ito po, mura-mura lang naman. 80 pesos po ito. 4 na yon. So, sa isang cabinet, kung malapad yung cabinet nyo, pwedeng maging 6, pwedeng 5 lang. Kadalasan po ay 4 lang
ito pong malaking cabinet na to, ito po yung magiging case study natin. Makikita nyo po, meron po siyang brown, ito. Then, makikita nyo po, meron siyang white. So, ang ginawa po namin dito, melamine board, tapos pinatuan po namin siya ng dark brown para makuha po namin yung ganitong kulay. Ko-compute po muna natin yung laminate na nagastos natin dito sa isang cabinet na to. Ito po, puno po to ng pintuan. Itong part lang po ito. May kasama pong pintuan yan dito. Meron na po yung isang laminate. Tapos, meron pa po dito. Tsaka ito, yan. Isang laminate din po yun. So, meron na po tayong dalawang laminate. So, 900 times 2, 1.8. Pangalawa po, dito naman po tayo sa mismong carcass niya na, yung body. Itong body niya, meron tayong 1, 2, 3, 4, 4.5 na boards po yung nagamit dito. So, 2.6 times 4. Ito lang po. Wala po kayong makukuhang ½ na board. So, magiging 5 po siya. So, 2.6 times 5. Laminated din po yung ating backer board. So, ayun po yung 1/4 dun sa likuran. So, dito po yun sa loob. Ang presyo naman po nun ay nasa 1/4. So, dito po, dahil malaki yung ating board, na kuha po natin as 1.5. Again, wala pong half. So, 1/4 times 2. Bilangin po natin yung mga concealed hinge na nagastos natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 times 150. So, ayun po yung mga ating accessories. Pero, ito po, merong hanger rod. Hanger rod dito sa taas. So, additional 1,000. So, compute po natin sila, no? 1, 8, 13, 2, 8, 1, 3, 5, 1,000. So, materials pa lang po nito, nasa 20,000 na. 19,950. Ayan. Ay, yung plain foot pa pala, plus 80. Ayan. O, di 20,030. Isang ganito pa lang po yan. What? Marami pa po yan sa likuran. Yung ibang contractors, ang ginagawa po nila, tina-times 2 lang nila, yun yung magiging labor nila. Kami po, hindi po yun yung ginagawa naming labor. Ang labor po namin is bumabase po kami sa per board. Kung gusto niyo po magpagawa, message niyo na lang po kami sa facebook.com/roydiola. Follow na rin din po kayo doon kasi kapag po nagpaparaffle kami, doon po siya nakalagay. So, follow niya kami doon. Mga nasa 60 plus pa lang po yung followers namin doon eh. So, please. Tapos, meron pa po siyang delivery fee. Kadalasan po ang delivery fee ay umaabot siya ng mga 1,000 to 2,000. Mga ganon. Tapos, yung sa delivery fee pa po niya, meron pa po tayong tinatawag na mobilization kasi bibili pa po kami ng mga materyales. Tapos, ipapaship po dito sa shop. Tapos, dito po siya i-fabricate para po matayo po natin siya ng ganito. So, around 40,000 po siya, 35 to 40,000 yung mga ganitong klaseng mga cabinet. So, ngayon po, alam nyo na kung ano yung reason kung bakit mahal po yung mga cabinets natin. Lalo po yung mga condo type na cabinets, yung mga modular type na tinatawag. So, dito po sa ating video na to, kinuha ko po yung mga prices ng pinakamahal na nakuha ko. So, para po hindi kayo masyadong mabibigla na ganun siya kamahal. So, alam niyo po yun, meron na kayong expectations. Ayoko po kasi kayong bigyan ng mga prices na mura talaga. Kasi hindi po lahat may access doon. For example, ang pinakamalapit lang po sa inyo ay Wilcon. Bibili nyo lang 2 piraso, pupunta pa ba kayo sa malayo? Mag-travel pa ba kayo ng malayo? Hindi. Halimbawa, 10 piso lang naman yung matitipid nyo. Hindi bumili na lang kayo sa Wilcon kung walking distance lang naman. Tapos, alam mo yung accessible. So, ayan po yung mga i-consider natin. Yes po, merong mga mura, merong sobrang mura, pero sobrang layo din naman. So, sa mga contractors po dyan, nasasabihin ang mahal ng mga materials na sinasabi ko. Ang pinagbasehan ko po dyan ay Wilcon. Yung mga melamine boards po, wala po dyan sa Wilcon. Sa mga suppliers po talaga kayo makakita ng ganyan. So, sa mga suppliers, ang kadalasan po, range ng boards ay mga nasa 2,600, 2,650 or less ganun. Kung mag-comment po kayo ng mura, yes po, meron pong mga mura talaga. Pero, kayo na po yung mag-research noon para, alam niya, may thrill din naman, di ba? So, sana po may natutunan tayo today. So, yan. So, if ever po na meron questions, suggestions, and any other comments na po regarding po sa ating video ngayon, comment nyo lang po sa baba. Tatry po natin silang sagutin. So, yun lang po. Thank you!